Hi! Andito ako sa aming kwarto. Ito yung aming master bedroom. At habang andito ako ay mag-change ako ng beddings at the same time, meron akong ikukwento sa inyo na napaka-importante para sa akin na aking conviction sa Panginoon. Hindi na ako gagawa ng house tour dahil nakukonvict talaga ako ba. So, i-share ko sa inyo yung story. But bago yan, ay gusto kong ipakita sa inyo yung aking ginawa kahapon na talagang I have to set aside yung aking free will dahil kung uunahin ko siya, talagang doon ako mapupunta sa makamundong bagay. So, ito yung aking phone. At dito sa library, kung saan yung photo library, ayan, makikita nyo, wala na yung mga picture namin na, or mga videos, mga picture namin na matagal na ba, mga ilang thousands yun. Siguro nasa 3,000 siguro yun simula nung nasa Miami ako, lahat ng mga travel, andon, Bulgaria, skiing, ganun. Although meron naman kami naka-imbak doon sa Google Photos namin, pero yung andito talaga na, alam natin yun na talagang obsessed tayo sa ating mga sarili, di ba? Picture dito, picture doon, tapos ayaw natin i-delete yung mga pictures dahil nga memories. So, ayun yung isang conviction ko na nangyayari na yung hindi ko ma-delete yung mga videos, mga pictures dahil gusto kong ipopost ko pa ito later. So, ang daming pumapasok sa isip ko na nagdi-delay sa akin na gawin yung gustong ipagawa sa akin ng Panginoon. Kung naalala nyo sa mga especially sa mga old followers ko na nagsimula yung aking pag-change ng sa page ko, yung pagpo-post ko sa social media. Nagsimula yun sa pagbibigay ng mga damit hanggang sa natapos yun dahil nga nagplano kami na lumipat dito sa Dubai. And then nagpo-post na nga ako ng mga kalukuhan na walang kwentang bagay. Pero hindi ako masaya hanggang sa kinausap yung Panginoon na ano ba ang dapat kong i-post sa social media. At doon nagsimula yung papaya seeds, mga natural food. Hanggang sa napakadami ko ng natutunan ng mga totoong katotohanan at na palagi ako nababasa ng salita ng Panginoon, mas napalapit ako sa Panginoon. And then, doon nagsimula na nakakausap ko na siya, narinig ko ang kanyang espiritu, Holy Spirit na tinatawag, o espiritu ng katotohanan. So, doon nagsimula talaga ang lahat. But anyway, ilipat ko yung camera. Actually, magiging against the light. Iwan ko lang siya dyan. Tapos, mag-change ako ng beddings habang nagsasalita. Gumawa na ako ng house tour nung isang araw. Tapos, nung nag-edit na ako, ready na, excited na ako sa house tour. Kasi nga, ipopost ko na sa YouTube. Meron akong napanood na videos sa YouTube na yung isang lalaki na namatay siya at napunta siya sa langit at naikwento nga niya yung pagmamahal ng Panginoon. At meron din ako napanood na yung isang babae, sa Facebook naman to, yung isang babae na meron din siyang relasyon sa Panginoon at sinasabi niya na kung wala kang relasyon sa Panginoon ngayon, ay simulan mo na. Na-realize ko na kailangan ko talagang i-give up yung makamundong bagay kasi totoo yung sinasabi ng Panginoon talaga na hindi mo pwedeng ipagsama ang makamundo at ang Panginoon. Kasi ang iniisip ko kasi noon, gagawa ako ng video sa YouTube ko about sa buhay namin dito sa Dubai, especially yung exciting na part na eto nga, bumili kami ng bahay, bumili ng mga gamit, naglipat, ganun. Paano ba bumili ng bahay dito? Yun yung mga iniisip ko ba. Ito kasi nangyayari, pag meron ka ng totoong relasyon sa Panginoon, sa Kanya mo na palaging sinasabi ang lahat, sinishare ang lahat, pinapasalamatan ang bawat kahit na walang kwentang bagay, na kahit na napakaliit na bagay, may kwenta yun sa Kanya. Parang sa atin, walang kwenta naman yan, pero sa Kanya, kahit na napakaliit na bagay, ay may kwenta yun at importante sa Kanya. Kaya kahit na napakaliit na bagay, i-share mo sa Kanya at pasalamatan mo yung mga kahit na maliit na bagay lang. In my mind, parang sinasabi ko sa Panginoon na kaya ko namang gumawa ng videos sa YouTube about sa buhay namin dito at gagawa din ako ng videos about sa Kanya, yung Kanyang pagmamahal, yung Kanyang kabutihan, yung peace na binibigay niya pag meron kang relasyon sa Kanya. At magawa ko yun together.
Pero hindi, sa totoo lang, hindi talaga pwede. Hindi talaga mag-work na gagawin mong Panginoon yung makamundo, tapos siya din na ang totoong Panginoon. Hindi pwede eh. Kaya sinasabi niya yun na hindi mo pwedeng gawing dalawa ang Panginoon mo. So, noong nagdi-discussion kaming dalawa sa sa brain ko, kasi parang ginigiit ko talaga yung free will ko na gusto kong mag-YouTube nga about sa buhay namin dito. Kasi exciting nga, di ba, yung paglipat namin dito sa Dubai. Yung buhay nga namin dito, sa bahay, ganun. So, ang pinakahuli na napakalinaw na sinabi niya sa akin ay, kulang pa ba yung aking ibinibigay? Ang ibig sabihin niya, kulang pa ba yung financial na kanyang ibinibigay sa amin? Which is, doon talaga na-convict talaga ako kasi, hindi eh. Hanggang sa, ayun nga, kahapon, dinalit ko na yung mga, yung obsession ko sa mga makamundong mga bagay na, ayun nga, mga videos yung parang nanghihinayang ako na i-delete dahil pwede ko pa siyang i-post later. Babalikan ko pa siya dahil i-post ko pa siya later sa YouTube ko, ganun. So, ayun, kailangan focus talaga sa kanya, obedience sa kanya, dahil yun yung hiningi ko noon eh. Sabi ko, tanong ko sa kanya, ano bang dapat kong i-post? At yun nga, doon niya ipinakita sa akin yung mga natural na pagkain. At nagsimula ngayon sa papaya seeds na ito ay napakaganda para sa parasite. At naniniwala talaga ako sa parasite. Alam nyo, ito wala na akong nagawa. Wala na akong nagawa. Salita na lang ako ng salita. So, meron tayong parasite sa katawan. Kung magbasa kayo ng magbasa, ito pala yung kagandahan. I just wanted to point it out na ito yung kagandahan. Pag magkakaroon ka ng espiritu ng katotohanan, kakaawaan ka. Yun yung tamang word. Kakaawaan ka ng Ama natin sa langit, ng espiritu ng katotohanan, ay talagang magkukusa, parang automatic na pag meron kang maririnig, why, you can come. Pag meron kang mababasang bago at maririnig na bago, maniniwala ka. Yun na yung magiging katotohanan mo ba? Para bang i-guide ka sa Panginoon na, ayan, mababasa mo yan, bago yan, totoo yan. Yung parang ganon. Automatic na maniniwala ka. Yung parang, yung espiritu mo ay automatic na maniniwala doon. Pero hindi lahat ng makikita mo at mababasa mo ay, ayun, maniniwala ka. Parang pili lang din. Pero yun nga, napansin ko na pag meron akong napapanood na videos about sa kanya, yung bagong katotohanan, bago kong napanood, mag-goosebumps talaga ako. Mag-goosebumps ako parati. Tapos, yun bang, kakaiba talaga. Naniniwala ako na meron talaga tayong hindi natin nakikita, pero namumuhay tayo sa yung spiritual na spiritual na nandito sa mundo na hindi natin nakikita. May angels, may mga masamang espiritu. Kaya kung hahayaan natin na lumayo sa kanya, ay napakadali ng mga masamang espiritu na makalapit sa atin. Ang dami-dami ko lang sinabi, 'di ba? Yun lang, yung point ko lang dun is yung about sa obedience, sa disobedience ko sa Panginoon. So yun yung nangyari sa akin this week. Kaya kung gagawa ako ng videos ngayon para sa YouTube, ay i-share ko yung lahat na about sa kanya. Tas eto, pasensya na kung makikita nyo ako naglilinis gano'n, pero yun, hindi na ako mag-house tour. Papakita ko na lang kung ano yung itsura ng bahay namin, which is parang house tour na rin, di ba? Grabe yung love na meron ang Panginoon na pag ma-feel mo yan, kasi may feel mo pag kakaawaan ka niya ng kanyang espiritu ng katotohanan, magkakaroon ka ng pagmamahal talaga na hindi mo na-experience noon. At makukuha mo lang yan, or kakaawaan ka lang niya, para sa akin kakaawaan ka lang niya pag meron kang totoong relasyon sa kanya. Yung totoo na naniniwala ka sa kanya, na lumalapit ka sa kanya, na umiiyak ka sa kanya, dumadaing ka sa kanya, nilalapit mo ang puso mo, binubuksan mo ang puso mo sa kanya,
Kasi andyan lang siya, kumakatok lang palagi, tapos ikaw lang palaging sarado dahil busy ka sa mga makamundong bagay na palagi mong inuuna. Napakadaming distractions ng mundo. Totoo yung sinasabi ko na hindi na ako nag-worry about sa financial. Although okay naman yung ng asawa ko, pero yun kasi yung nabibigay ng Panginoon. Wala ka ng worries ba? Wala kang worries. Ang pinakagusto ko ngayon, kung sinasabi sa asawa ko, kung meron lang or kung pwede lang sana, mas gusto ko na sa bukid na tayo. Meron tayong garden na magtatanim tayo, meron tayong manukan, ganun. Kakaroon tayo, yung mga simple lang ba? Parang, yun lang yung pag meron kang totoong relasyon sa Panginoon, ma-appreciate mo yung mga little things, ma-appreciate mo yung mga natural na mga binigay niya na yun pala talaga ang totoong makakapagpasaya sa atin. Na napakaswerte ng mga taong nasa bukid na mayroon silang mga tanim, mga natural na mga tanim, mga prutas, di ba? So anyway, ito yung aming kwarto at magbe-beddings ako. Change ko yung beddings namin every 2 weeks. Tapos nagpapalaba ako. Napaka-cheap na. Para sa akin ako. Kasi sa ngayon yung mga presyo dito sa Dubai, kinukumpara ko sa presyo sa UK. So wash and press kami ng aming linens, mga beddings dito. At 75 dirhams yung isang malaking bag na mayroon na siyang 15 pirasong linens. So, yung bag na yon, isang malaking plastic bag, basta magkasya yung 15 na linens, ay 75 dirhams yung presyo. Lalabanan nila tapos paplansyahin. So, magkano yung 75? 15 pounds. Napakamura. 15 pounds. Kasi yung 3 set ng aming linen, yung duvet, tapos itong cover, tapos mga pillow, 3 set na yon, 15 pounds. So, napaka-affordable ba? Kasi unang-una kukunin nila, tapos i-deliver pa. At kung ako yung maglalaba nun, ang lalaki kasi mga super king to. Super king size. Wala naman kaming napakalaking sampayan. Yun, mahihirapan ako ba na tapos yung pag press yung, iron ba, plancha. Napakalaki. Kaya, napaka-affordable ng kanyang presyo na 15 pounds. 3 set na siya. Sa UK kasi, kami doon, yung plancha lang naman. May kamahalan na sa 50 pounds siya. 3 kilo na damit. 50 pounds. Ayun. Itong duvet namin, napakalaki. So after dito ay papalitan ko naman yung isang beddings doon sa guest room. Kasi darating yung aming kaibigan. Yung si Ricky and Lauren. Darating sila ngayong katapusan. At dito muna sila magstay sa amin sa aming bahay habang inaantay nila yung kanilang bahay sa Damac Hills na matapos. So by March daw yun matatapos. Kaya napaka-exciting. Ito na yung duvet. Napakalaki. Talagang maubos yung lakas mo dito ba. So imagine kung nasa hotel ka nag-work, housekeeping. So nagtrabaho ako sa hotel sa US. Pero never ako napunta sa housekeeping kasi I don't know, palagi ako napupunta sa reception, ganon. At pag iniisip ko pa lang, ang lalaki kasi ng mga duvet dahil yung sa ibang bansa nga, 'di ba? Malamig talaga. Napakabigat. Pero yung mga lang naman, double size bed, okay lang. Pero ito talagang super king. Napakabigat. Buti na lang itong super king na namin, duvet. Hindi siya ganun kakapal dahil nga hindi naman malamig dito.
Pero mabigat pa rin siya kasi nga malaki. Ay, ano na ba to? Nakakapagod. Talagang mauubos yung lakas mo. Yung gusto ko dito sa bed namin is yung gap niya dito sa gilid, sa sides. Kasi matatakin mo yung, beddings. Malinis siya tingnan. Ayan, may gap siya ba? Madali siyang i-secure sa gilid. Ayan. So, gusto ko din palang i-share sa inyo na nag-stop na kami na magbili-bili ng mga gamit. Hindi pa totally na tapos yung aming pagbibili dahil meron pa kami mga ilang furnitures na gusto naming bilhin. Kagaya ng dresser. Gusto ko ng dresser dito sa harap ng bed. Console doon sa living room. Nag-stop muna kami dahil kailangan namin mag-save ulit dahil ganun talaga pag magsisave ka tapos gagastusin mo, mauubos talaga, di ba? So, sa awa naman ng Panginoon, nabuo naman namin o nabili namin lahat ng mga importanteng bagay na kailangan namin dito sa bahay. Ayun. At masaya kami sa aming nabuo dito sa aming bahay. Huling malaking gastos na aming ginawa ay mga arts. Bumili kami ng hand painting na mga arts. 8 yan. Napakalaki. Malaki sila. 8 piraso. Napansin niyo ba yung aming kwarto? Gray lahat. Pag sinasabi ko nga sa asawa ko na, have you noticed? Puro gray yung natin. Kwarto, sabi niya, maganda. Ay, nako. Siya kasi yung hinayaan ko na mag-decide. Although itong bed ay, ako yung nag-decide na ito yung bibili namin. Pero yun nga, naging puro gray lahat. Pati yung aming, puro gray din. Galing to sa UK pala yung gamit namin from UK. Ayan. Siguro pag maglagay kami ng, I don't know kung ano ba ilalagay namin dito kasi meron na siyang art dyan. Dresser dun sa harap. Siguro another painting doon. Ayan. Yung amin ding rug. Tingnan nyo, gray din. Puro gray lahat. Pero okay na yan. Ayun. So, well, thank you sa panonood. At ito yung aking conviction nga. Yung disobedience ko sa Panginoon na I hope na tutulungan niya ako na i-guide na dire-diretso sa Kanya na hindi ako magpapahila sa makamundong bagay kasi again, napakadaming distractions ng mundo. And the only way talaga na para tayo ay magkaroon ng peace and love ay magkaroon ng totoong relasyon sa Panginoon, which is diretso sa Panginoon. Yun lang talaga palagi kong pinaulit-ulit talaga to dahil dito ko lang talaga na observe at na-feel ang tunay na pagmamahal ng ating amang may likha. Ayun. Thank you po at oil your lamp. Maging handa po tayo sa kanyang pagbabalik. Bye!